Ating pong pagnilayan ang mabuting balita ng ating pong Panginoon. According to Paul's letter to the Ephesians, chapter 4, verse 31 to 32. Get rid of all bitterness, passion, and anger. No more shouting or insults. No more hateful feelings of any sort. Instead, be kind and tender-hearted to one another, and forgive one another as God has forgiven you through Christ. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at nanakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng papatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ito ang mabuting balita ng ating pong kaligtasan. Ay forgiveness through God's love. So ito pong ating pong binasang ebanghelyo ay tinuturo ng mabuting balita ang salita pong kapatawaran. Dahil alam naman po natin na mahalaga po ang salitang pagpapatawad. So bago po natin simulan ang ating pong pagbibigay ng pag-aaral po, pagninilay po ng mabuting balita, atin po munang alamin kung ano nga po ba ang kahalagahan ng salita pong forgiveness through God's love. Sabi po dito, forgiveness is the conscious decision to release resentment and anger towards someone who has harmed you without necessarily forgetting, excusing, or condoning the offense. So dito po sa atin pong binasa, kapag tayo daw po ay magpapatawad, dapat yun talaga yung pinaka-the best decision na gagawin mo sa buhay mo. Lalo na kung bibigyan mo ng pagpapatawad, yung mga taong nagbigay sa'yo ng matinding galit, ng matinding sama ng loob, nagbigay sa'yo ng hinanakit, o kahit anong paman. Pero sabi nga po, magagawa mong magpatawad kung tuturuan mo ang puso mong makalimot sa lahat ng sakit na idinulot o ibinigay sa atin ng tao. Amen? Yung kanya pong mga salita. Sapagkat ang sabi nga po, ang tumatanggap po ng salita ng Panginoon ay nagagawa na magpatawad kahit siya ay nasasaktan. Siyempre, kapag nasasaktan ng tao, mahirap naman talagang magpatawad. But recently, iba, mga kapatid ko, Kristo, meron talagang mga taong susubok. Meron talagang mga taong sumusubok ng ating pong pasensya. Meron talagang mga taong sinusubukan yung ating pasensya. But it doesn't mean na sinusubukan ng pasensya mo, lalabanan mo. Huwag mong gantihan. Sabi nga po, huwag mong gantihan yung mga taong alam mong masama sa'yo. Kundi, patuloy mo silang mahalin, patuloy mo silang patawarin. Sapagkat yun po ang susi upang dumaloy ang biyaya sa ating pong buhay. Ganito, mga kapatid, sabi nga po na may mga tao man, may mga tao man na nagbigay sa atin ng dahilan kung bakit para tayo ay magalit, para tayo ay mainis. Meron talagang mga taong pinapadala ang Diyos. Na ganyang klaseng tao, hindi po, di ba? Hindi upang tayo ay saktan, kundi po upang tayo ay turuan na sa bawat taong atin pong nakakasalamuha, wala kang ibang gagawin o wala kang ibang ibibigay, kundi ang pagmamahal. Dahil iba't ibang tao yung nakakasalamuha mo sa araw-araw. Merong mga taong gusto ka, merong mga taong hindi ka gusto.
Merong mga taong pilit kang mababagsakin, at meron namang mga taong tinutulungan kang umangat. O meron namang mga taong kailangan ka lang kasi meron kang pakinabang. Pero tandaan mo kapatid, ano man ang tingin sa'yo ng tao, hindi na po mahalaga kung ano ang tingin sa'yo ng tao. Dahil ang pinakamahalaga dyan, kung ano ang magiging tingin sa'yo ng Diyos.